phone-in question. Ako nag-message si Kuya ha, Robin sa Yes. Ito, ang pride ng Cebu na si Natalie Tomada of Philippine Star para sa lahat ng hosts. Ito ang kanyang phone-in question. Sana mabasa ko. For the hosts who were once housemates, looking back, are there things that you wish you had done differently or would not have done if you were to become housemates again? Una na ako bilang yung pinakamatandang ex-husband. Ay, hindi madali lang yung akin, no? Thank you, Natalie, for your question. Ang isa kong winish na hindi ko ginawa ng housemate ako ay masyado mag-overthink. Hirap kasi sa loob ng bahay, wala kang contact sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Hindi man sila pwedeng, uy, tama ba ito nagagano'n? Ito na iniisip ko. So, pag nagsimula ka mag-overthink mo na kung ano-ano mga teorya na mabubuo sa utak mo. So, sa nanonood ka doon na makaming housemate, try not to overthink. Lalo kung breadwinner ka and then you're, thinking about a lot of things. Pero okay lang sa'yo ma-in love sa loob. Kasi nangyari sa'yo yun. Mama, ba't naman ako higit Isang example. Kaya siya hindi scripted, hindi mo talaga mapalaman. Sobrang ganda ng edition talaga. Nag-favorite ni Sylvia. Any other housemates or hosts na gusto sumagot doon? Meron kayong gustong ibaguhin? Ikaw ba? Meron gusto kong baguhin, gawin? O sana ginawa mo na lang? Ako, in-enjoy ko talaga yung Pinity Brother namin. Kaya thank you Lord na nabulus pa ko na big winner pa ko at saka yung asawa ko pa dito ko pa na nagulot. Gusto ko pa na kuha ang asawa ko. So, sobra akong, I think parang wala akong babaguhin. Okay. Alex. Wala din po akong babaguhin. Kasi totoo po yung what's meant to be will be. So kung ano yung napakita ko na po noon, the cringe decisions I made, I would cringe at them looking back, no? I sometimes sabi ko, sana hindi ko lang ito ginawa. Pero hindi kailangan kong gawin yun po para matuto, para maging kung sino ako ngayon. You learn from your mistakes, from the things that happened to you in the past. So I think, wala pong babaguhin. Okay po, wala. Wala. Ako siguro dapat hindi ako naging controlling masyado. Kasi admittedly, kanino? Sa lahat ng mga tasks, kasi very task-oriented ako. So, it turned out na sinabi pala ng ibang mga tao, mga housemates na bida-bida daw sa loob ng bahay. Diba? Kasi syempre wala kang gagawin dito. Bawal ka naman matulog, bawal ka naman umiglit. So, ako na nagagawa ng lahat. And some housemates thought na, masyado kang pasikat, bida-bida. Medyo boring ba minsan sa loob ng bahay pag walang ginagawa? Yes! Super! Sobrang boring. At bawal kang matulog sa hapon. Ganun ka talaga. Kapag kayo? Nagpipigyan ko na kami ng mga games. Actually, I was about to ask, pwede maglaro ng games kung paano? Basta po yung hindi ka ma-copyright. Basta hindi ko sa rules. Basta hindi mo na yung book, yung rules sa book. Na, basta pwede, gawin mo lang ang bukay mo. Bawal lang matulog. So, gano'n ko talaga yung tanong mo. Kahit in-live, kahit masanda lang. Bawal talaga, Sir MJ. May punishment. Oh my. Okay, ano rin? Last question from Natalie, bago ang ating killer question. For Melay, care to share tips on how to become the big winner? Siyempre, kaya ko pa sinasabi talaga, pinakulit-kulit ko talaga na hindi mo naman alam na maging big winner ko. Talaga, hindi ko naman din strategy na maging big winner ako. Lahat siguro ng mga big winner, hindi nila alam na sila mapipili ng mga taong bayan. So, ako, ang point ko is, you have to enjoy. Sa lahat ng mga housemates na papasok, kailangan mong i-enjoy ang pagpasok mo sa loob ng bahay. Ano man yung goal na gusto mong marating, huwag mong kalimutan first is i-enjoy mo. At siyempre, magpakatotoo ka. Kung magpapakatotoo, hindi naman ibig sabihin ang pakatotoo ka na malita ka. Hindi yun. Ugali yun. Hindi yun magpakatotoo na malita. Magpakatotoo ka na labanan mo yung sarili mong attitude. Na kung pwede kayanin mong malabanan mo sa ng bahay ni Kuya, huwag kang magpasugal. Alam mo naman siguro kung ano yung good and bad. So, please, ikunin mo ang sarili mo. Control yourself for doing bad. So, yun lang kasi minsan,
reflection na yun sa ibang tao. Baka malabas, hanggang paglabas na yun, tingin na yun sa'yo. Pwede mo matawag na ng medic na high blood na ko dito. So, yan lang, enjoy, and magpakatotoo ka, at magpakabuti ng tao ito sa'yo para maging magandang influensya sa mga kabataan. It sounds so cliche, but it's so true, right? Magpakatotoo, be yourself, that's it. Kasi akala mo naman talaga yung pagkakatotoo mo maldita ka, hindi maganda yung ugali yun. Pigilan mo yan. At sometimes, pag i-voice out mo Pero, pagiging maldita, kung maldita ka talaga, di ba pakatotoo ka? That's o it. nagpakatotoo ka, pero alam mo na it will not ruin your attitude. Hindi ko naintindihan. Hindi ba? Hindi mo pagsisisihan yung ginawa mong pagkamaldita dahil alam mong pangit yung result. Basta alam mong maganda rin, may reason ka. Alam mo kung may isa si Direk Loring ka. Ayan mo! Super wow! So yun lang naman. Before your last question, iconic PBB moment, your favorite but not yours. Oh! Iconic PBB. Kung ako yung mauna bilang unang Okay. housemate, kung naalala nyo nga, Celebrity Edition 1, lumabas sa garden na yan mismo, si Kiana Reeves, our big winner, and Glenn Rostong Padilla. May dumapo na butterfly sa tuhod ni Kiana at si Rostong may nagbukas nga kay Kiana ng loob and it came out to Kiana. Now, baby. Iconic yan. That's very, it shocked the In industry. 2006 yun, ha? That is true. Yours. Si Bea So. Correct. Yeah. Ang respeto, ino-earn yan. Cho. Ako siguro yung kay Kit, yung gusto kong magsalita. kasi it's true, Alex, sometimes kailangan ko sabihin yung sarili ko na huwag ka magsasalita ng masama, huwag ka mag-ano, you have to control your emotions. Alexa. Ako, siguro dalawa po. Isa, nung nakita ko nasa PBB si Encho, si Kuya Encho. Bakit? Kasi crush ka nila. Yes. Tapos, doon ko na sabi na, wala, gusto ko maging housemate. Yan yung, realization. Tapos, yung isa po, yung isa sa mga episodes ni Ate Memo, tsaka ni Jason. Yung gusto ko sabihin na, I love you! Yung parang ganun po. Nag-alak kasi namin ni Katie paglabas na. Kaya sabi ko, ang cute-cute nila. Sige, ma'am. Ay, grabe. Di ba part of Pinoy culture na yung madaming moments na yun? Right. Pinoy Ang trending ngayon, yung inaaway ni Kiana Reeves, yung isang Si Mitch Dulce. Si Mitch Dulce. Ang mga Gen Z ngayon, KFC, ay yung yung may title siya ngayon na ang feeling ng mga matatanda sa Gen Z. Oo. Ano ka? KFC. KFC. Nelay, what's your favorite? Not yours. Ako is yung ka-housemates namin dati si Tom Rodriguez, yung nanuntok siya. Nanuntok siya ng wall. Baka hindi ka naalala, huwag na lang yun. Kasi housemates namin yun eh. Nanuntok siya kaya siya na forced eviction. Kasi parang bawal ang violente. At isa pa yung iconic talaga to, yung PBB teams. Si Karen. Karen, di ba? Sila yung nagsimula ng PBB teams. Yung mga talaga. PBB teams para sa pero talagang grabe na talaga yung pagkakaroon. Sobrang daming iconic. Bye-bye Enrique Day, Zanjo Bianca Day. Grabe At Janjo ka ba? Kanino mo pa yun? Siyempre, Kimera. Katie Letts. Nilason with Dengue. Oh, yes. Diba? Sobrang ang daming iconic. Si Slater, Name People. Diba? Ginagamit natin yan. Slater yan. Ang dami pa yun. Correct. Okay, last question. Last question mula sa Feisty Quanti ng Manila. Walang iba kundi si Alex. Hi, si Alex! Hello! Hello. As a show, what is PBB not all about? Not all about. Ako i-clear ko lang. For me, in the 19 years, PBB is not all about finding the next big artista. Nagkataon lang na meron kaming mga housemate na talagang
talaga connect sa mga tao. May ilang housemate na sobrang ganda, sobrang gwapo, sobrang talented. Kaya sila sumikat. But it's not about that. Ang dami na, nakailang housemates na kayo, Alex, for the past 19 years. Total number of housemates. 300 plus. Ilan lang doon ang nagpatuloy sa showbiz, di ba? The rest went on with their lives outside. Robbie, what is PBB not all about? PBB is not all about finding the next blank. Like the next Melay, the next Kim. In fact, kapag audition process pa lang at ipinakita mo na malamelay ka, medyo mark ka na hindi ka makapasok. Kasi nag-iisa lang ang Melay, nag-iisa lang ang Bianca, ang Kim, and that's what the story editors and what this program is all about. Showcasing the unique you. Yeah. Alex, follow-up question. How did PBB change the landscape of Philippine television? I think Melay Ang anniversary is ito. for you. We vote, si Bianca yung sasagot. Melay. Big winner Siya lang kasi. yung winner dito sa panel na wala How si Kim. did PBB change the landscape of television? Interpreter. It's changed the landscape by turning it off. Portrait, not landscape. It's the landscape of Philippine television. Siyempre, binago talaga. Gawin na ba binago talaga ng na ang Pilipino na alam mo yung nakikita natin kung paano ang Pilipino sa mga kanya-kanyang sarili nating bahay. So nakikita mo dito sa Big Brother kung paano pala tayo mamuhay bilang mga Pilipino. Yung kagaya ng kunwari itong mga Bisaya, pinaghalo sa Tagalog, pinaghalo sa mga Ilocano, ganito pala sila mamuhay at kaya pala nating magpuan. Ang tawag dyan man, malalaman niya sa takdan. Kaya pala nating magsama at mag-intindihan, di ba? Kasi at the end of the day, kung ano man ang mga lingwahe natin, at the end of the day, Pinoy pa rin tayo. So yun ang tama, ibig sagot ko, alis na ako. Landscape ko na lang, landscape. Pwede si Robby mag-landscape din. Pwede ka portrait siya. Landscape na pero naka-portrait na yung video niya. Okay. Si Robby na ako mag-landscape. One last question. What did you achieve as a housemate and what did PBB achieve as you being the housemate? Wow! With you being the housemate. Parang pa NBI yung tanong mo. Parang hindi na ito response. Kaya nga killer question, di ba? It kills you to the bone. Alexa. I believe po I was able, actually not just me, but Katie and other housemates, we were able to open the topic of mental health, which is very taboo here in the Philippines. It's a taboo topic, especially being a celebrity. Some people believe that we are rocks, we are stones who don't have emotions and who shouldn't have a right to express because we're celebrities. We should have signed up for this, etc., etc. So sa paningin ko po, yun yung na-open namin and naging conversation siya online and sa mga households ng mga Pilipino. Naging aware yung parents that their kids go through this. Doesn't matter who you are, where you come from. We all experience our mental struggles, our emotional struggles. And what did PBB gain from meeting us? Is that correct? Yep. Yes, that's Another host! Oh, why not? Thank you, Ate B. Why not? Who else wants to add? Sumagot ako kanina. Galing mo daw kasi sumagot kaya para nakatingin ako sa iyo eh. Si Alexa na lang daw. Okay, thank you, Your Honor. Thank you very much. Uy, maraming salamat sa lahat na nagtanong ha. Naalala ko tuloy, iconic din yung face sa kay Sam. Yeah.